Ang nakaraan, tinuruan ng ating bida ang mga bagong kabalyero nito ng pamamaraan na tinatawag na fall technique, isang pamamaraan na kung saan ay magagawa nilang lumapag ng maayos sa lupa sa oras na tumalon sila ng pagkataas-taas. Na para bang ito'y paghahanda nila para sa paraan kung paano sila papasok sa loob ng teritoryo ng kalaban sakay ang hot air balloon. Pagpapatuloy, sa gitna ng masugid na pagsasanay ng mga kabalyero, natapos na rin ang pagpapalakas at pagpapatibay pa sa hot air balloon. Si Galberic, na kanina'y lumunok ng kanyang pagmamalaki, ay binuksan ang dibdib at nagbigay ng isang mayabang na deklarasyon. Sinisiguro kong matibay na ang lahat ngayon. Walang tsansa ng anumang aksidente. Pero, syempre, kung hindi lang kami aatakihin o walang mangmang na magtatangkang gumawa ng kung ano-anong kakaiba. Marahil ay talagang ibinuhos ng mga dwarf ang kanilang pride sa proyektong ito, dahil ang pinalakas na hot air balloon ay nakakumpleto ng isang paglipad ng walang anumang issue. Gayunpaman, ang hot air balloon ay hindi lang ang nag-iisang gawain na ipinagkatiwala sa mga dwarf. Agad na sumulong si Ghislaine upang inspeksyonin ang iba pang kagamitan. Paano naman ang Under Armour na gawa sa balat ng Blood Python? Iyon ay dapat na madaliin. Tapos na ang lahat. Napakahirap putulin ito kaya maging ang mga mages ay nahirapan sa pagtulong sa amin. Sa pakikipagtulungan sa mga mages, ginawa ng mga dwarf ang damit mula sa balat ng Blood Python upang protektahan ang mga kritikal na bahagi tulad ng leeg, dibdib, braso, at binti. Dahil sa limitadong materyales, nagtuon sila sa pagtakip sa mga mahahalagang bahagi sa halip na gumawa ng buong proteksyon sa katawan. Kapag isinuot sa ilalim ng baluti, sisiguraduhin itong hindi mamamatay ang karamihan sa mga sundalo mula sa karaniwang pag-atake. Ang balat ng Blood Python ay hindi kapani-paniwalang matigas putulin maliban na lang kung gagamit ng mana. Inaasahan ko na yan sa mga dwarf. Tapos na rin, di ba, ang baluti ng mga kabalyero. Napunan na namin ang nawawalang dami. Sa totoo lang, iyon ang pinakamadaling bahagi. Ang katapatan ni Galberic ay lumabas sa kanyang tono. Ang paggawa ng baluti ay talagang ang pinakasimpleng gawain. Ito ang madalas nilang gawin, at sa kasong ito, kailangan lang nilang kumpunihin ang mga mayroon na baluti o gumawa ng karagdagang piraso upang punan ang mga kakulangan. Nasyahang tumanggo si Ghislaine. Ang mga pangunahing kagamitan upang suportahan ang mga kabalyero ay kumpleto na. Gayunpaman, hindi ibig sabihin nito na tapos na ang mga paghahanda. Ngayon na alam na natin kung paano palakasin ang mga hot air balloon, kailangan nating gumawa pa ng marami. Hindi natin alam kung kailan aatake ang kalaban, kaya kailangan nating kumilos ng mabilis hanggat maaari. Dumating ng huli ang mga dwarf, at ang kakulangan sa materyales ay nagpatagal sa pagsisimula ng kanilang trabaho, na naglagay sa kanila sa likod ng orihinal na schedule ni Ghislaine. Dagdag pa rito, ang pagpapalakas sa mga hot air balloon ay kumuha ng karagdagang oras. Sa huli, walang schedule ang perpekto kapag nakasalalay ito sa pagsisikap ng tao. Tinukoy ni Ghislaine ang mga posibleng pagkaantala sa pamamagitan ng pagtatakda ng isang mahigpit na takdang panahon, ngunit hindi pa rin siya masaya sa kasalukuyang sitwasyon. At hindi rin masaya si Galberic sa schedule. Nakagawa na kami ng isang kagamitan na magiging bahagi ng kasaysayan, at hindi man lang kami makapagpahinga. Sa ganitong sitwasyon, mamamatay kaming lahat sa pagod. Kung magpapatuloy ito, mag-e-strike kami. Karapatan ng mga manggagawa na magpahinga. Igarantya nyo yan ngayon. Pagrereklamo ni Galberic na dapat raw ay pagpahingahin naman daw sila. Hindi, sinabi ko na sa iyo ng maraming beses na. Kulang tayo sa oras. Ngunit kung matatapos nyo ito sa takdang panahon, bibigyan kita ng bakasyon. Bakasyon? Seryoso ka ba? Ang pagbanggit sa bakasyon ay nagpapaliwanag sa mga mata ni Galberic. Pagod mula sa halos walang tulog dahil sa walang tigil na trabaho, ang ideya ng isang bakasyon ay nagpatalon sa kanyang puso. Para sa isang katulad niya, na hindi lamang tinatrato na parang alipin sa katayuan kundi nagtatrabaho rin na parang totoong alipin, ang alok ng bakasyon ay isang tukso na hindi niya kayang tanggihan. Gaano karaming oras ang inaalok mo? 1 linggo. Ang pagkuha ng 1 linggong bakasyon sa aming ari-arian ay hindi karaniwang bagay. Agad na pumasok si Galberic sa negosasyon. Gawin mo namang 1 buwan. Dahil totoo naman na ang mga dwarf ang kasalukuyang humahawak sa karamihan ng trabaho,
kasama na ang lahat ng kritikal na gawain, mabilis na tumango si Ghislaine. Sige, bibigyan kita ng 2 linggo. 3 linggo, kung gayon. 1 linggo na lang. Bakit bumabalik sa mas kaunting araw? Karaniwan, kahit na hindi maibigay ang 3 linggo, inaasahan na mapunta sa mas mahaba kaysa sa 2 linggo, di ba? Naguluhan si Galberic sa hindi pamilyar na estilo ng negosasyon, habang casual na sumagot si Ghislaine, paano naman kung 3 araw na lang? O wala na lang, na mas maganda pa. Kukunin ko na ang 1 linggo. Ang tono ni Galberic ay naging magalang muli. Ang pagkakaroon ng kahit 1 linggo ay isang kapalaran, sa kabila ng lahat, bagaman halos hindi niya mapigilan ang kanyang luha. Sana kinuha ko na lang ang 2 linggo noong may pagkakataon pa ako. Gayunpaman, ang 1 linggong bakasyon ay hindi bababa sa magbibigay daan sa kanya na makahinga, kung hindi na lalaki pa ang trabaho. Bago pa man may karagdagang trabaho na ipataw sa kanya bilang kondisyon para sa bakasyon, mabilis na tumakas si Galberic sa eksena. Natutunan niya kung paano hawakan ng maayos si Ghislaine. Nang umalis si Galberic, sinuri ni Ghislaine ang kanilang mga nagawa. Mula nang bumalik sa ari-arian, hindi siya tumigil sa paghahanda ng marami. Dumagsa ang mga migrante, na nagpalaki sa mga tirahan, pagawaan, at bukid. Ang iba pang mga pasilidad ay mabilis ding dumarami. Sa pagdating ng mga dwarf, ang produksyon ng iba't ibang kagamitan at kasangkapan ay lumaki. Maayos din ang pagsasanay ng mga kabalyero. Wala sa mga ito ang magiging posible kung hindi ginamit ni Ghislaine ang kanyang kaalaman sa hinaharap upang mag-ipon ng kayamanan o kung hindi nagtrabaho ang mga tao hanggang sa mapagod sila. Salamat sa sama-samang pagsisikap ng lahat, ang pag-unlad ng ari-arian ay lumampas sa isang karaniwang ari-arian ng ilang beses. Ngunit sapat na ba ito? Umiling si Ghislaine. Hindi pa ito sapat. Kung ito ay teritoryo lang na kagaya ng sa iba, marahil ay nasiyahan na siya sa mabilis na pag-unlad na may pagmamalaki at kasiyahan. Ngunit para kay Ghislaine, na may malalakas na kalaban na haharapin, ang ganoong damdamin ay isang luho na hindi niya kayang bayaran. Maging ngayon, ang kanyang kayamanan ay mabilis na nauubos, habang ang kita sa buwis ay halos wala. Ang pangunahing produkto ng Fenris Estate ay pampaganda, at ang karamihan sa ginagawa sa mga pagawaan nito ay mga supply ng digmaan. Malayo sa pagbebenta ng pagkain, sa katunayan ay bumibili sila. Ang bilang ng mga baguhang kabalyero ay tumaas ng husto, ngunit nangangahulugan din iyon na ang buong lakas militar ng ari-arian ay bumababa sa isang korps ng kabalyero. Ang Fenris Estate, na may limitadong lakas militar, ay hindi maihahambing sa mga dakilang kamahalan na nag-uutos ng libo-libo o kahit daan-daang libo ng tropa. Kaya naman hindi kayang magpahinga ni Ghislaine. Walang dapat maging pagkakamali. Kailangan kong bawasan ang pinsala. Ang matinding pagtuon ng ari-arian sa pag-unlad ay nangangahulugan na ang isang maling hakbang ay maaaring humantong sa pagguho nito. Tulad ng itinuro ni Claude, ang mapanganib na kalagayan na ito ay malayo sa kung paano dapat gumana ang isang normal na teritoryo. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga na manalo sa paparating na digmaan. Isang walang kapintasan na tagumpay, o isang nakamamatay na pagkatalo. Walang gitnang daan. Dahil sa hindi sapat na lakas militar, ang tanging paraan upang manalo ay ang magsagawa ng isang mapanganib na operasyon na hindi mahuhulaan ng kalaban. Ang mga paghahanda ay halos tapos na. Ang oras upang lumaban ay darating na. Inaayos ang kanyang mga kaisipan, lumabas si Ghislaine at tumingala sa langit. Umiinit na ang panahon. Sa ngayon, mukhang walang ibang nakapansin. Pagkatapos ng lahat, ang hilagang rehiyon ay kilala sa kanyang pabago-bagong panahon. Ngunit si Ghislaine, na nakaranas na ng hinaharap, ay lubos na nauunawaan kung ano ang ibig sabihin ng pagbabagong ito sa panahon. Nararamdaman ang paglapit ng kritikal na sandali, ipinatawag ni Ghislaine ang kanyang mga tagasunod at nagbigay ng mga bagong utos. Lahat ng kasalukuyang konstruksyon ay ititigil muna sa ngayon. Nagtinginan ang lahat ng may pagkalito. Hindi pa nagtatagal, pinipilit niya sila tungkol sa kakulangan sa oras, at ngayon ay bigla siyang huminto sa konstruksyon. Ang kanilang pagkalito ay naiintindihan. Sa halip na makaramdam ng ginhawa sa pag-asa ng mas kaunting trabaho, ang karamihan ay nabalutan ng pagkabalisa, nagtataka kung anong uri ng hindi mahuhulaan na plano ang maaaring ilabas ni Ghislaine sa kanila. Maingat na nagtanong si Claude, ang tono ay kinakabahan.
Biglaang paghinto sa konstruksyon. Kung tatanggapin natin ang susunod na alon ng mga migrante, kailangan nating bilasan ang trabaho sa mga tirahan. Hindi ko sinasabing iwanan ito ng buo. Ang mga dwarf ay magtutuon sa paggawa ng mas maraming hot air balloon, at ang iba pa ay ililipat upang magtrabaho sa mga kanal, reservoir, at pagpapalawak ng mga pasilidad ng imbakan ng tubig. Nagkiling ang ulo ni Claude at ng iba pang mga tagasunod sa pagkalito. Ang mga kanal at reservoir ay talagang mahalaga para sa agrikultura, at binigyang diin ni Ghislaine ang kanilang kahalagahan ng ilang beses sa nakaraan. Ito ay isa sa mga unang gawain na natapos noong nagpapaunlad ng bagong lupain. Kasalukuyan, ang mga sistema ng irigasyon at mga reservoir ng ari-arian ay maayos na pinapanatili at kayang hawakan ang kasalukuyang antas ng produksyon ng walang anumang issue. Si Claude, na bihasa sa mga operasyon ng ari-arian, ay muling nagtanong. Nakatukoy na kami ng mga posibleng sakuna at sinisigurado naming may sapat kaming reserba. Hindi lang dito, kundi pati na rin sa mga communal tank sa bawat nayon. Sa sinabi nito, umiling si Ghislaine. Bagaman alam niya kung ano ang mangyayari sa hinaharap, hindi niya kailanman direktang naranasan ang mga kondisyon ng lugar na ito sa kanyang nakaraang buhay. Ang tanging maasahan niya ay ang mga tala. Ang mga pangyayari na hindi niya personal na naranasan ay kailangang ihanda sa isang mas malaking sukat kaysa sa anumang hula batay lamang sa mga tala. Ang pagkakaroon ng sobra ay hindi kailanman masama, di ba? Dahil nailatag na natin ang pundasyon, ang pagpapalawak ay hindi magiging mahirap. Isipin mo na lang na kunin ang lahat ng kalapit na ilog at magpatuloy sa trabaho. Samantala, magbibigay din ako ng pondo at manggagawa sa pamilya ng kondesa ng Ferdium, sabihin mo sa kanila na magtayo pa ng ilan. Sa mga salitang iyon, tumanggo si Claude ng ilang beses at umalis. Ang pamamahala sa tubig ay isa sa mga pangunahing tungkulin ng isang kamahalan, lalo na sa malupit na mga rehiyon tulad ng Hilaga kung saan ang kahalagahan nito ay pinalaki. Ang paggawa ng higit pa sa kinakailangan ay hindi masamang ideya. Pagkatapos ay tinanong ni Ghislaine si Claude, kumusta ang sitwasyon sa pagkain? Bumibili pa rin ba tayo? Sa sinabi nito, hayagang nagpakita si Claude ng isang labis na pagpapahayag ng pagkabagot. Ang paksa ng pagkain ay lumalabas sa bawat pagpupulong. Sa puntong ito, maging ang pagdinig sa salitang, pagkain, ay nagpaparamdam sa kanya ng pagkahilo. Malapit nang sumabog ang mga bodega, kaya patuloy kaming nagpapalawak. Napakaraming sobrang pagkain na maging ang mga ligaw na aso at pusa sa paligid ng mga nayon ay tumataba. Kung matatapos natin ang anihin na ito, magiging bahagi ka ng kasaysayan bilang hari ng pagkain, sa Hilaga, pabitong banat ni Claude sa ating bida. Ang mga residente ng ari-arian, na laging gutom, ay natural na masaya ngayon na maaari na silang kumain ng busog, at inaasahan na pinupuri nila ang kanilang kamahalan. Ngunit mula sa pananaw ni Claude, hindi lahat ay mabuting balita. Isang nakakagulat na dami ng pera ang ginagastos sa pagbili ng pagkain. Umabot na sa punto na maging si Claude ay naramdaman na itong aksaya. Sa simula, tinanggap ito ni Claude, alam na ang pag-iipon ng pagkain ay mahalaga para sa paghahanda sa pagtatanggol. Ngunit ngayon, ito ay labis, sobrang labis. Ang dami ng pagkain na nakaimbak ay sapat na upang tumagal ng mahigit 10 taon sa loob ng kastilyo, bagaman tiyak na masisira ito bago pa man. Gaano man kadalas subukan ng mga tagasunod na hikayatin si Ghislaine, hindi siya nagpapanggap na nakikinig. Ang patuloy na pakikipagtalo ay haantong lamang sa pagkapagod. Tumanggo lang si Ghislaine ng ilang beses bago nagpatuloy. Maghanda ng mga supply para sa 3,000 sundalo. Magmamarcha tayo sa lalong madaling panahon. Ang mukha ni Claude ay namilipit sa hindi paniniwala. Ang kabuoang lakas militar ng teritoryo nila, maging ang mabilis na binuong korps ng kabalyero, ay halos hindi umabot sa 500. Ito ay ayon sa kanyang datos na kaalaman sa kanilang nasa sakupan. Ang ating kamahalan ay hindi man lang alam ang pangunahing matematika. Ang balita ng malawakang pagbili ng pagkain ng Fenris Estate ay agad na nakarating sa pandinig ni Harold. Ano, bumibili pa rin ng pagkain ang gunggong na si Ghislaine? Opo, salamat sa kanya, ang presyo ng pagkain sa Hilaga ay tumaas ng husto. Sinisindihan din niya ang mga supply na dinala ng mga merchant guild mula sa ibang mga rehiyon. Narinig ang ulat ng kanyang nasasakupan,
hindi napigilan ni Harold ang kanyang tawa. Hahaha, isa siyang napakalaking hanggal. Matatapos na ang anihan sa lalong madaling panahon, at bababa ang presyo, hindi man lang siya makapaghintay para doon. Kaya inuubos lang niya ang perang kinita niya mula sa mga runestone at pampaganda ng walang iniisip. Tila, matapos subukan na pagbutihin ang agrikultura at baliktarin ang kanyang teritoryo, mukhang bumaba ang anihan sa kanila. Dagdag pa rito, sa pagdagsa ng mga migrante, mukhang nahaharap sila sa matinding kakulangan sa pagkain. Oo naman, ito ay isang nakakatawang pagsisikap sa simula pa lang. Ang resulta ay halata na. Kung ayaw nilang magutom, kailangan nilang patuloy na bumili ng pagkain. Salamat sa pagsesilang ni Ghislaine sa kanyang teritoryo, ang mga tsismis tungkol sa produksyon ng pagkain ng Fenris Estate ay hindi pa kumakalat. Sa ngayon, naniniwala ang lahat na nabigo ang reforma sa agrikultura ni Ghislaine. Isang pagtaas sa anihin. Maging ako ay hindi makagawa niyan. Walang paraan na magtatagumpay ang isang bata tulad niya. Nagpakawala si Harold ng isang nasisiyahang tawa. Ang pag-iisip sa nakakainis na batang iyon na nagdurusa sa malalaking pagkalugi ay lalo lamang nagpapabuti sa kanyang kalooban. Matapos mag-isip ng sandali, tinanong ni Harold ang kanyang aide, gaano karaming sobrang pagkain ang mayroon tayo ngayon. Dahil si Diggle ang humawak sa mga supply noong huling digmaan, marami pa rin tayong natitira. Sa paparating na anihan, magkakaroon pa tayo ng mas marami. Mahusay, kung gayon, ibenta ang ating sobra sa mataas na presyo sa pagkakataong ito. Siguraduhin nating ang arroganteng gunggong na iyon ay magdudusa ng malaking pagkalugi. Naiintindihan ko, mag-aayos ako sa mga mangangalakal upang unahin ang pagbili mula sa atin. Sa mga salita ng aide, ngumisi si Harold sa kasiyahan. Ang Desmond Estate, kasama si Ray Paul, ay ipinagmamalaki ang pinakamataas na produksyon ng pagkain sa Hilaga. Dahil ang pagbebenta ng pagkain ay isa sa kanilang pangunahing pinagkukunan ng kita, ito ay isang pagkakataon na hindi nila maaaring palampasin. Talagang pinapaboran tayo ng kapalaran. Ang budget ay naging masikip simula noong huling digmaan. Para kay Harold, ito ay parang isang pagkakataon na ipinadala ng langit. Ang epekto ng kanilang pagkatalo sa Ferdium ay nananatili pa rin, at ibinubuhos nila ang malalaking halaga sa pag-oorganisa muli ng kanilang mga puwersa at pagsuporta kay Amelia. At hindi lang iyon, ang halaga ng pagtatangkang dalhin ng mga hilagang ari-arian sa ilalim ng kanilang kontrol ay napakalaki rin. Maging ang Desmond Estate ay hindi maiwasan na maramdaman ang hirap. Kung hindi dahil sa suporta mula sa Dukesa at Kondeng Caboldi, hindi man lang sila makakapag-armas muli. Ang kanilang pangunahing iniluluwas, ang pagkain, ay mahirap ibenta sa mataas na presyo habang papalapit ang panahon ng anihan. Ngunit ngayon, ang isang gininto ang pagkakataon ay lumitaw. Hindi lamang nila mapupunan ang kanilang kulang na pondo, kundi maaari rin silang magdulot ng pinsala kay Ghislaine. Wala nang mas magandang resulta. Mukhang ang kanyang mga nakaraang tagumpay ay isang bagay lamang ng kapalaran. Ang batang iyon ay naging masyadong mapagmataas. Ngayon na bumangga na siya sa pader ng realidad, lumalabas ang kanyang mga limitasyon. Malamang ay hindi niya naiintindihan ang kahalagahan ng pagkain, nag-aaksaya ng oras sa mga luho tulad ng pampaganda at naglalaro sa kabisera. Nagsikap si Harold na sirain ang pampaganda na pinuri pa ng duke. Kailangan niya, kung hindi hahayaan ng kanyang pride na tiisin niya ito. Kung maaari nating duminahin ang supply ng pagkain, magagawa nating sakalin ang kabuhayan ng lahat. Dito sa Hilaga, ang pagkain ang pinakamahalagang mapagkukunan. Malayo sa mga walang kabuluhang bagay tulad ng pampaganda. Ang sitwasyon sa pagkain sa Hilaga ay nasa ilalim ng kontrol ng Desmond at Raypole. Ang pagdadala ng pagkain mula sa ibang mga rehiyon ay nagdaragdag ng labis na gastos sa transportasyon, na ginagawang hindi maiiwasan ang lokal na dominasyon. Nais ni Harold na sakalin ang lahat sa supply ng pagkain, ngunit si Raypole, ang kanyang kakompetensya, ay pumipigil sa ganoong galaw. Gayunpaman, hindi ito magtatagal. Kapag nagtagumpay ang paghihimagsik ni Amelia, ang supply ng pagkain sa Hilaga ay magiging sa atin ng buo. Ang mga hilagang kamahalan, na ang mga kahinaan ay nalantad, ay luluhod ng walang laban. Iyon ang dahilan kung bakit ang Duke at si Harold ay lubos na nakatuon sa paghihimagsik ni Amelia.
Kung hindi dahil doon, mayroon na silang nakitang dahilan upang tanggalin ang isang tulad ni Ghislaine. Hey, sa ngayon, ibebenta ko sa iyo ang pagkain, kaya kumain ka ng busog. Kapag dumating ang oras, lalamunan kita mismo. Ngumiti muli si Harold. Siya ay labis na masaya sa pagkakataong ito. Ano kaya talagang dahilan kung bakit nag-iimbak ng napakaraming pagkain ang ating bida? Ano kayang nakikita nito na hindi natin nakikitang lahat? Abangan! Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-like o mag-comment. Maraming salamat.